Good morning, Gratefuls! Hi, Gratefuls! I'm happy to see you today at nakikita nyo naman na nasa bago tayong location dahil gusto ko naman na makakita kayo ng something fresh and green habang nag-aaral ng grammar. For today's video, we are going to talk about adverbs. We know that an adverb is a part of speech, and by the end of the video, you will find a quiz for us to know if you learned something today. And whenever you're ready, let's go! To start, let us know what is an adverb. Adverbs are words that describe a verb, an adjective, or another adverb in a sentence. Basically, it tells us how, when, or how frequent something is done. There are many types of adverbs, and for today, I have prepared 5 types, and to help you remember all of it, I have prepared an acrostic. So, tatandaan lang natin itong pangungusap na ito. My daddy picked the flower. My daddy picked the flower. So, take note and notice the first letters of each word in this sentence. So, let's go with the first one. I told you to remember the sentence, my daddy picked the flower. First letter, letter M, the word my. Adverb of letter M, manner. Adverb of manner tells us how or in what way a certain thing was done. Basically, it answers the question, in what way or how. Doon po natin malalaman yon. Sasagutin niya yung mga tanong na sa paanong paraan sa Tagalog. Let's take a look at this example. She danced. Diba? This is a complete sentence. We have a subject, which is the word she, and we have a verb, dance. Sumayaw siya sa Tagalog. Na kumpleto na yung pangungusap na yan, but if we want to describe on what way she danced or kung paano siya sumayaw, then we will use an adverb of manner. So, saan ba natin ilalagay yun? Diba? Ide-describe natin kung paanong paraan siya sumayaw. So, yung dance na verb ang bibigyan natin ng pang-describe, diba? Gagamitin natin ang adverb. Pwede natin gamitin ang salitang gracefully. So, saang paraan siya sumayaw? Gracefully. Yun po yun. So, ang sentence natin ay magiging, she danced gracefully. Mapapansin ninyo na nasa pagkatapos ng verb ang ating adverb of manner. Kadalasan ay doon po talaga yan matatagpuan. Kasi yung gracefully ay sumasagot sa tanong na sa paanong paraan siya sumayaw. So, nadagdagan ang words sa pangungusap natin, she danced gracefully. Kanina, she danced lang. But dito sa pangalawa nating pangungusap, nadagdagan din yung information. Nalaman natin kung paano siya sumasayaw. Para dyan, kaya tayo gumagamit ng mga adverbs to add more information to our sentences. Okay, next example, I love you. Kung gusto nating i-describe kung sa paanong paraan mo siya mahal, yung word na love, gagamit din tayo ng adverb. So siguro dito, pwede natin gamitin ang adverb na dearly. So magiging, I love you dearly. Sa paanong paraan ka mahal? Dearly. Diba? So, ang tinutukoy dyan ng salitang dearly ay ang word na love. Kasi nga, diba, ang mga adverbs ay tumutukoy sa mga verbs, adjectives, and other adverbs. And yung word na love natin dito ay isang verb. Kaya, I love you dearly. Another example, my teacher checks the attendance. So, ano yung ginagawa ni teacher? Nag-check ng ng attendance. Sinong gumagawa nun? Si teacher. Now, if we want to describe in what way the teacher is checking the attendance, so ang ide-describe natin ay yung word na checks, di ba? My teacher checks the attendance, and dadagdagan natin ng adverb na regularly. So, sa paanong paraan i-check ni teacher ang attendance? Regularly, sa regular basis. So, based on our 3 examples, gracefully, regularly, and dearly, they all end with the suffix ly. Now, take note na kadalasan sa mga adverbs of manner ay nagtatapos sa suffix na ly. Pero hindi lahat, may mga exempted pa din sa rules. Pero kadalasan nga ay nagtatapos sa ly. Okay, tignan naman natin ang pangungusap na ito. She is careless. She is careless. Wala siyang ingat. Now, ang tanong ko, ito bang salitang careless ay isang adverb? The correct answer is no, it is not an adverb. Katulad kasi ng sinabi ko kanina, kapag sinabi nating adverb, ito ay tumutukoy sa mga verbs, adjectives, and other adverbs in a sentence. Now, itong word na careless na ito, ang tinutukoy niya ay she. Siya ay walang ingat, di ba? Wala siyang ingat.
Itong walang ingat na to, sino ang tinutukoy niya? Siya, di ba? Itong word na siya o she sa English ay isang pronoun. So, kapag ang tinutukoy ay isang pronoun, yan ay adjective lang. So, ma'am, paano po yun? Parang nalito po ako. Paano po magiging adverb yung word na careless? Then, we will add the suffix ly. Hindi naman pwede yung she is carelessly. 'Di ba? So, hindi din tama yung ano na yon, hindi tama yung pangungusap na yon. So, pwede natin itong gawing, she is driving carelessly. Now, in this sentence, the word carelessly describes the word driving. And driving is a verb. 'Di ba? Kapag ang tinutukoy ay verb, siguradong yan ay adverb. So, ito pa yung mga ibang adverbs of manner, gratefuls. Pwede nyong i-screenshot yan para ma-practice ninyong magamit sa pang-araw-araw, okay? Before we proceed to the next one, let us go back to our acrostic na dapat ninyong tandaan. My daddy picked the flower. So, M stands for manner. Daddy, letter D, stands for degree. Second one, we have adverb of degree. It tells us about the intensity and the degree, of course, of an action or of the characteristic. Nagbibigay ito ng idea sa atin kung gaano kalala ang isang bagay o ang isang pangyayari. Diba ngayon katulad sa lindol, ay sinasabi kung anong intensity ang lindol. So, kung gaano kalala ito. So, ang adverb of degree ay nagsasabi sa atin kung gaano kalala o kataas ang katangian ng mga tao, bagay, hayop at pangyayari. Tingnan natin itong example na to. He is prepared. Handa siya. So, yung he natin dito, yan ay isang pronoun at ang prepared ay, or handa, yan ay adjective, tumutukoy sa salitang he. Now, if we want to describe or to add information about how well he is prepared, kung gaano siya ka-prepared, pwede tayong magdagdag ng adverb. At sa pangungusap na to, pwede natin gamitin ang adverb na fully. So, he is fully prepared. So, just by reading the sentence, we have an idea about how well he is prepared. Right? Nagkaroon tayo ng idea kung gaano ba siya kahanda sa mangyayari, di ba? Kanina, he is prepared lang, pero nung dinagdagan natin ng adverb na he is fully prepared, nalaman natin na handang-handa pala ito. So, pwede din naman nating sabihin na he is partially prepared. So, the word partially describes the word prepared. Malalaman natin na, hindi pala siya masyadong handa kasi partial lang eh. Nagkaroon pa tayo ng additional idea tungkol doon sa binabasa nating pangungusap dahil sa tulong ng mga adverbs. So, ito pa yung iba pang mga listahan ng mga adverbs of degree na nagpapakita kung gaano kalala ang sitwasyon o ang katangian ng isang bagay. For example, bungee jumping is dangerous. Sa Tagalog, ang bungee jumping ay mapanganib. Diba? So, kung gusto nating tukuyin kung gaano kapanganib ang bungee jumping, we will add an adverb in the sentence. So, ito, anong pwede nating ilagay sa blank? Ayan, pwede nating gamitin ang salitang very. Diba? Bungee jumping is very dangerous. Ang bungee jumping ay lubhang mapanganib sa Tagalog. So, nalagyan natin ng degree kung gaano ba kapanganib ang bungee jumping. Kapag naman medyo-medyo lang, pwede natin gamitin ang word na quite. Bungee jumping is quite dangerous. So, ang bungee jumping ay medyo mapanganib. So, quite. At kapag sobrang mapanganib, ang gagamitin naman natin ay yung word na extremely. Bungee jumping is extremely dangerous. So, nakita natin yung iba't ibang levels ng pagkamapanganib ng bungee jumping because of the use of adverbs. Let's go back to our example earlier. She danced gracefully. Now, if we want to describe how well she danced or how graceful she danced, we may add another adverb before the word gracefully. So, pwede nating gamitin yung salitang very pa din. She danced very gracefully. Or kapag naman medyo-medyo lang, she danced quite gracefully. So, pwede yun. Dalawang adverbs na ginamit para matukoy ang salitang danced. Ayan, Mommy, Daddy, Tito, Tita na nanonood ngayon dito sa Keith and Sherlyn TV, huwag niyo pong kalimutang i-share kasi baka mamaya may pamangkin, anak, apo ko kayong magtanong sa inyo, hindi nyo na sila kailangan pang tutukan lalo na kung wala kayong time. I-share nyo lang yung link ng Keith and Sherlyn TV. Hanapin nyo yung pinaka-suitable na video para sa topic nila sa English. And that's good. Don't forget to hit subscribe.
Alright, before we move on to the third one, let's go back to our acrostic. My daddy picked the flower. M, manner. D, degree. P is for the probability. Third one, we have adverb of probability. It tells us the chance or the percentage of likelihood, the likelihood that something will happen. Ito ang magsasabi sa atin kung gaano kalaki yung chance na mangyayari yung isang bagay. So, it's like when you roll a dice, you know that you have a chance of getting number 6, but you are not certain that you will get a number 6. Alam mo lang na may chance ka, pero hindi ka sigurado na merong number 6. That is about the adverb of probability. Let's take a look at this example. Clearly, surely, doubtless, certainly. So, yan ay mga example ng adverbs of probability. Tingnan natin kung paano ito gamitin sa pangungusap. We will certainly win the game. Let's take a note on the underlined sentence. Certainly. Itong adverb na ito ay nagsasabi na 100% sure mananalo sila doon sa laro. Kasi certainly, siguradong sigurado. Dito naman sa next set of adverb of possibility or probability, we have likely, maybe, probably. So, nagpapakita naman ito na may chance pero hindi siguradong mangyayari. Next example, he is likely to have tuberculosis. Now, we use the word likely because we know that there is a chance of him getting a tuberculosis, but we are not sure 100% if it will happen in the future. Hindi tayo sigurado, kaya ang ginamit lang natin na salita ay likely. So, pwede din yung maybe, pwede din yung probably, di ba? Hindi tayo sigurado sa mangyayari. Alright, for the fourth one, let's go back to our acrostic. My daddy picked the flower. M, manner. D is for degree. P is for probability or possibility. And we have the word the for time, diba? Adverb of time. It tells us when something happened. Kung kailan nangyari ang isang bagay, yan ang itinuturo sa atin ng adverb of time. Example niyan ay yung yesterday, tomorrow, today, the next day, the following day. So, lahat ng yan ay adverb of time. Sinasabi kung kailan nangyari yung isang bagay. Let's put it in a sentence. I will call you later. I saw that movie last year. She stayed in our house all day. I have been going to school since 1996. I have been going to school since 2001. Or pwede din naman, I have been going to school since Monday. My mother lived in France for a year. So the underlined words here is what we call adverb of time. It tells us when something happened and it can also tell us how long something happened. So tingnan muna natin yung mga nagsasabi kung kailan nangyari yung isang bagay. Tingnan natin itong mga pangungusap na to. I have to submit my project now. Kailan mangyayari? Now, ngayon. We went to Baguio last year. Kailan pumunta sa Baguio? Last year. Diba nga sinasagot ng adverb of time ang mga tanong na kailan o gaano katagal. For example, I have been looking for my charger since Tuesday. So, hinahanap ko na yung charger ko simula pa nung Martes at tagal niya na naghahanap. I stayed in the coffee shop all day. I lived in Nueva Ecija for a year. So, you'll see that the underlined words here tell us how long the actions happened in the sentence. Diba, nandyan yung all day, a year, and since Tuesday. Nalaman natin kung gaano nakahaba na nangyayari yung isang action. Okay, we are down to the fifth adverb that I prepared for you today. So, we have, my daddy picked the flower. M, manner. D, degree. P, probability or possibility, and we have the letter T for the time, and last letter we have the letter F, adverb of frequency. So it tells us how often, pareho pong tama yung pronunciation na yun, how often something happens, kung gaano kadalas nangyayari ang mga bagay. Let's take a look at these examples. She attends the class. So, ang pangungusap na ito, kapag tinagalog, dumadalo siya sa klase. Hindi pa natin alam kung gaano siya kadalas dumalo, kaya dadagdagan natin ng adverb of frequency. Tignan nyo, anong pwedeng ilagay natin dyan sa blank?
Pwede natin lagyan ng salitang always. She always attends the class. It means that 100% she is present and she attends the class. Walang mintis kasi ang ginamit natin ay word na always. Yan ay isang adverb of frequency. It tells us how often something happens. Kung kabaliktaran naman, kung always ay palagi, 100%, paano naman pag 0%? Hindi talaga siya pumasok sa klase. Pwede natin gamitin ang word na, yes, you're correct, we can use the word never. She never attends the class. So, tama yan. Ang never ay adverb of frequency. Wala naman talagang eksaktong bilang or number kung gaano kadalas natin gagamitin itong mga words na to. Pero nilagyan ko nung number dito sa table na to para mas matandaan ninyo kung gaano kalaki or kadalas yung chances na nangyayari itong mga bagay. So kapag ginamit natin yung salitang never, ibig sabihin 0% talaga, hindi talaga nangyayari. Kapag naman ang ginamit natin ay salitang hardly ever, so it means na merong 5%. So 100 na araw, para mga 5 beses ngayong ginagawa. Kapag naman seldom, ay siguro yun nga sa 100 na araw, mga 10 araw niya itong ginagawa. Pag occasionally, it's like 30 times for 100 times. So kapag sinabi natin na sometimes, ito naman ay kalahati. So mga 50 yan. Kapag often or often, mga siguro ito ay mga 70 times. At kapag mas madalas pa dyan, kung halimbawa mga 80, pwede natin gamitin ang word na normally. Pag 90 pa, mas madalas talaga, pwede natin gamitin ng word na usually. At kapag 100% walang mintis, syempre ang gagamitin natin ay always. I will repeat, wala naman talagang katumbas na number kung kailan dapat gamitin itong mga words na nakalista dito. Pero nilagyan ko lang ng number bilang palatandaan ninyo kung ano ba sa tingin ninyo. Kung halimbawa, linggo-linggo kang nagsisimba, pwede natin gamitin yung I always go to church. Pagka paminsan-minsan lang, pwede natin gamitin yung I seldom go to church or I sometimes go to church. So, saan kaya dun yung mas madalang ka magsimba? Dun sa seldom or dun sa sometimes? Mas madalang pakinggan yung seldom. Pero syempre pag tinagalog yan, lahat yan ay ibig sabihin bihira. Pero iba nga yung English, mas madaming ibig sabihin yung words nila. Kaya ayan, tandaan nyo na lang itong mga equivalent na ito. Aside from these, na mga nabanggit ko, adverb of frequency din yung mga hourly, daily, weekly, bi-weekly, annually, yearly, monthly. So, yon, mga adverbs of frequency din yon kasi nagpapakita ito kung gaano kadalas. Tignan natin itong mga example na to. I clean my room daily or I clean my room every day. I pay our bill monthly. I go to Jana's house weekly. So the words daily, everyday, monthly, and weekly, ito ay lahat adverbs of frequency. It tells us how often something happens. So I hope you learned something from today's video. Grateful. It's time for you to show how well you learned today. I have prepared here a short quiz and you will have 7 seconds to answer each item. I will read them and the timer starts as soon as I finish reading them. Alright, it's quiz time! So for numbers 1 to 3, it's true or false. Number 1, adverbs describe a noun or pronoun. True or false? The correct answer is false. Ang dinadescribe ng adverb ay verb, adjective, and another adverb. Number 2, the word tasty is an adverb. True or false? The correct answer is false. Number 3, the word sincerely is an adverb of manner. True or false? The correct answer is true. Now, for numbers 4 to 10, it's multiple choices, and I will read. Number 4, Anita is reading the manual thoroughly. Which does the adverb thoroughly refers to? A. Anita, B. Reading, C. Manual.
The correct answer is letter B, reading. Number 5. Jessica, my friend from Bataan, wears reading glasses since elementary. Which does the adverb since elementary refers to? A. Jessica, B. Friend, C. Wears. The correct answer is letter C, wears. Number 6. The bus was moving blank. A. Slow, B. Slowly. The correct answer is letter B, slowly. Diba? Kasi ang tinutukoy ng blank na ito ay yung word na moving. Ang moving ay isang verb, kaya ang kailangan nating piliin dito ay yung adverb. Alin bang adverb dito? Yung slow or slowly? Siyempre, yung slowly. Tandaan yung sinabi ko kanina, kadalasan ng mga adverbs of manner and of frequency ay nagtatapos sa suffix na ly. The car was moving blank. Fast or fastly? The correct answer is fastly. Siyempre, halos pares lang yan na number 6. Number 8. A lady appeared A. Sudden, B. Suddenly. Correct answer, letter B. Suddenly. Number 9. He drives very careful. Letter A or letter B, carefully. The correct answer is letter B, carefully. And number 10, Sarah looked at Mike blank. A. Angry or B. Angrily. The correct answer is letter B, angrily. So, yan ang ating quiz. Huwag ka mahiya, i-comment yung score mo dyan, grateful. And matutuwa ako kung malalaman ko para alam natin kung saan ba tayo magsisimula sa next na mga videos. And that's it for today. I enjoyed teaching you once again. And you have a good day, gratefuls. Bye-bye! 1, 2, 3, let's go! Kid and Charlie team.